July last year, 2023, nung nag-apply kami ng visa application namin. And also that month ay nag-biometrics nga kami. And after 3 days ay nag-passport request na nga kami. Then next step is visa stamping nga kami. And also that month ay nag-book na agad kami ng ticket at February 7 yung napili naming date. And finally, here na sa Canada. Thank you, Lord. Good morning, bonjour, komebetsu. Diba? Welcome back to myself. I'm Daisy Treat. So, yun po yung ating intro. So, nilalagay ko po yan kapag ang ating content or ating video ay medyo tutorial or giving tips or suggestion. Like this one. So, sa video na to, isi-share ko po yung aking home ties or yung tinatawag na yung isang term doon na work history. So, pag nag-a-apply po tayo ng visit visa or tourist visa, hinihingi po nila yung previous work na 10 years backward. So, yun ang isi-share ko po sa inyo. And, na-share ko na din po yung aming, show money. Ayan, nagawan ko po ng video yung aming show money. Kung gusto nyo pong panoorin, andito po yung video. Ayan, hanapin nyo na lang po yung video dyan sa ating video list. So, in my case, sa application, pan-application po ng tourist visa ko, na-approve po ako within 3 days. Diba? Konting yabang. Kasi ako po, personally, hindi ko rin talaga yun inasahan. Kasi po, nung nakaraan niya si kapatid kong bunso, di po siya na-approve. So, sa isip ko, ako, ganun din siguro, hindi rin ako ma-approve. Kaya hindi po ako masyadong umasa na ma-approve ako na within 3 days. Tapos, pero kahit hindi ako umaasa, nag-comply ako. Kumbaga, sumusunod yung katawan ko. Kung anong sabihin ni ate requirements, gawin mo to, ipilapan mo yan. Ginagawa ko naman, i-submit mo to, ganyan. Sa lahat ng sinasabi niya, sinusunod ko naman. Pero, sa isip ko, sabi ko, hindi ako umaasa na ma-approve ako. Disclaimer po, hindi po tayo consultant, hindi po tayo immigration. So, sinashare ko lang po sa inyo kung ano yung naging experience ko. So, ito po yung aking ipinasa na work history. So, bali, ayan po yung work history ko. So, 10 years backwards. So, start po tayo sa 2013. Kasi nag-apply kami noon 2023. So, backwards, magsisimula siya ng 2013. So, from 2013 to 2019, ayan, nasa bahay lang po tayo kasi housewife lang po tayo nun. That time, wala pa po kaming planong mag-apply nun. Pero sa bahay, nagbabuy and sell na po tayo ng kung ano-ano. Ayan, dahil simpleng housewife lang po ako. And then, 2019, dyan po ako nag-start na mag-join sa JC Premier. Ayan, JC Premier po is networking business ng mga siomai, siopaw. Tapos eventually, nag-emerge kami sa mga beauty products. So, yan po ay, once nag-join ka po dyan, ayan po ay lifetime. Pero dahil dumaan po ng pandemic, ayan, naapektuhan po yung ating mga materials, mga ingredients, kaya nawalan po kami ng product. So, in short, ang naging business na lang namin dyan ay yung pagkain, yung siomai, dumplings. Then, nilagay din po natin yung address ng establishment na head office ng JC Premier, ilalagay din nyo po doon. And then, April 2020, yan po yung year kung kailan po ako na-monetize dito sa YouTube. Di ba? Unexpected din po yan. Alam nyo ba? Timing yan kasi yung pangalawang sweldo ko sa YouTube, dumating habang kami ay nag-prepare ng application namin dito sa Canada. So, napasama po yung YouTube earnings ko. So, kaya sinama ko rin siya sa work history ko. So, ayan, April 2020 up to present. Ayan, syempre, nag-upload pa rin tayo. YouTube, content creator pa rin tayo. At ayan po, kung mapapansin nyo, nilagay ko po yung link ng aking YouTube channel. Ayan, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Later. So, proceed tayo. Then, next natin ay year 2020 din, ay nag-join din naman tayo sa isang networking business na One Optimum Lifestyle, yung One Opti Juice. So, yan, isa rin po yan sa mga product ko na binibenta ko sa Lazada shop ko. Yung One Opti. And yan, kung mapapansin nyo po, nilagay ko rin po yung address.
ng 1OP. Po natin is 2019 to 2021, meron po akong part-time job dyan sa Dinamra Food House as assistant cook. So that time, feeling ko, kailangan ko ng mag-gain ng experience. So from sa bahay lang. So nag-work po tayo dyan 2019 to 2021. So kahit pa paano, naka 2.5 years din tayo na assistant cook dyan sa Dinamra Food House. Then nilagay ko din po dyan yung address. And finally, para makompleto yung 10 years, ito naman yung nag-join ako sa Lazada online platform ng 2021. So bali, madali lang yan guys. Nag-ano lang ako dyan. Nag-register lang ako sa Lazada as a Lazada online seller. And then nag-upload lang ako ng product. And then 1 week, naka-receive agad ako ng order. Pero meron kasi silang online seminar, tinatawag na webinar, para mabigyan ka nila ng certificate. So yung certificate na yun, isa din yun sa mga sinubmit ko sa application ko. So kasi pag sinabing Lazada, parang ano siya, kilala siya kasi nga yung nag-boom 'di ba yung online selling nung pandemic. So yan, nilagay ko rin diyan yung link ng aking Lazada shop. Ayan guys, bali yan lang yung ipinasa ko na mga requirements ko sa tourist visa application. Ayan, kaya sinasabi ko, nilagay ko yung link doon, link ng Lazada shop ko, pati yung YouTube channel ko. Kasi mas madali nila mabe-verify. Isip ko lang, ito lang opinion ko lang naman Kaya siguro madali akong na-approve kasi nilagay ko yung link doon nung aking Lazada shop at ng aking YouTube channel. So mas madali nila mabe-verify na it was me. It was under my name. So mabe-verify nila agad na legit yung mga sinubmit kong application or requirements. Dahil meron link ng aking mga aking shop at YouTube channel. Ayan, kung mapapansin niyo po, yung aking work history is napakasimple. Simple kasi yung iba nakikita ko, meron pa silang mga certificate ng owner ng sasakyan, certificate ng property, ng lupa. So ganyan yung mga nakikita kong pinapasa nila sa kanilang application. Pero sa akin, napakasimple lang, di ba? Pero kasi, naka-indicate doon yung mga negosyo ko. So, wow, negosyo. Pero, yung iba doon kasi hindi na active, katulad nung JC Premier ko. Hindi na ako active doon kasi nga, nag-pandemic, hindi na kami, konti na lang yung product na nilalabas nila. So, pero nilagay ko pa rin siya kasi nga, once nag-join kasi sa networking business, lifetime na yon. So, legit pa rin yung aking membership doon. So, ito, pwede ko rin itong masuggest sa inyo kung gusto nyo idagdag yung magkaroon kayo ng shop sa mga online platform. Marami ng online platform ngayon. Katulad ng TikTok. May TikTok account din ako kaso hindi ko na nilagay yun TikTok account, shop. Then sa Lazada or Shopee, pwede kayo mag-register doon. Mag-upload kayo ng product, kahit anong product Tapos, ilagay nyo doon sa application nyo. Basta, make sure na pangalan nyo yun under your name. And then, pangalawa, sa Amazon, pwede na rin magbenta ngayon sa Pilipinas. Alam ko may mga kinakandak silang seminar, orientation on how to be online seller sa Amazon. Sa ano pa ba? Shopify, yan. Marami, nag-register din ako doon, pero hindi na ako nakapag-upload ng product kasi nga, gahol na rin sa oras. Pero yung Lazada lang, yung naisama ko sa aking application. Kasi after ko mag-biometrics nun, so nag-chat ulit si ate na, ayan, passport. Good news, sabi niya, good news. Passport request ka na. Ayun, di ba? Usually, pag sinabing passport request ka na, approve ka na nun. Kasi hindi naman i-request yung passport mo kung hindi ka approve. So, nung nag-passport request ako, pinasa ko yung passport ko. Tapos, after 1 week, visa stamp. So, bali kasi yung home ties is para ma-convince mo yung immigration ng Canada na marami kang babalikan sa Pilipinas. Na proof of evidence mo yun na hindi ka magtatagal sa Canada. Talagang tourist visa ka lang. At babalik ka sa iyong bansa. At para mapatunayan mo yun, kailangan mo ng mga legit na documents na madaling patunayan.
para madali kang ma-approve. So, yun guys, yung sinasuggest ko sa inyo, pwede nyo idagdag yung inyong mga negosyo. Anyway, yung mga networking business naman, hindi naman ganun kalaki ang puhunan dyan. Katulad sa One Opti Lifestyle, mababa lang po yung aming membership dyan is $399. $399 yung mga ganyan. Ayan, lagay ko po yung mga package namin dyan. So, nag-start lang ako dyan sa $399 silver package. Tapos, nung nagbenta na ako sa Lazada, nakaipon ako ng and then nagdagdag na lang ako ng account. Yan. Kaya nakadagdag din yan sa earnings ko, yung mga cheque ko sa One Opti. Ayan, naka-ready rin yan, no? Kapag hiningi ng immigration. Dala-dala ko rin siya talaga. Ayan, kumbaga, pagagandahin nyo po yung inyong home ties, yung tinatawag na work history, damihan nyo po. Mas marami, mas maganda. Kasi ibig sabihin, meron kayong babalikan sa Pilipinas. So, hindi magdududa si immigration na mag-stay ka ng matagal sa ibang bansa, sa Canada, or saan ka man nag-a-apply. So, to cut the story short is na-approve po kami, ako pala, magkaiba kasi kami na application ni nanay. Na-approve po ako within 3 days lang kasi nag-biometrics ako ng July 28, 2023 last year. Tapos, na-approve yung visa ko ng July 31. So, 3 days time, ayan, nag-PM sa akin si ate. Tapos, at the same time, nag-email din sa akin si BFS na, so, na-shock talaga ako nung kasi, talaga. Kasi nag-iisip pa ako na baka mag-reapply pa ako o mag-re-entry na naman ako. Pero, thank you Lord kasi isang apply lang na-approve na agad yung sa akin. Kaya, maraming salamat kay Lord. So, ginabayan niya ako dun sa mga document. Siyempre sa ate ko na walang humpay na nag-update sa amin ng mga kailangan namin. Mga documents, ayan. Ayan guys, so I hope nakatulong po itong video na to. And kung meron po kayong mga tanong, question na pwede ko pong sagutin, comment down below kung mayroon pa akong details na hindi pa na-share. And pwede ko pong sagutin yan base po sa experience ko ha. And if you reached this far sa panonood ng video na to, maraming salamat sa pagsama sa akin. And thank you for watching and see you to my next vlog.